Mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa ko makinista dyan. Muli po, nagbabalik. Ang bidyong ito, dugtong lang po ito ng ating naunang video sa bunker voyage calculation. So, dito na tayo sa bunker Sorby calculation report. So, muli po, tapusin nyo lang tong video na to. Alam ko pong marami po kayong matutunan after nyo po mapanood ito. At saka, wag na pong kalimutan mag-subscribe. I-follow na rin po yung ating ah, Facebook channel, yung ating Facebook. Ayan po. So, simulan na po natin. Ang ating bunker survey calculation, dito po natin malalaman ah, kung ilan ang laman ng ating mga fuel storage tank. So, dito po, lagay po natin dito yung ating mga fuel storage name. Dito, and then yung kanyang total capacity, 100% in cubic meter. Yan, dito. Dito natin ilagay yan. So, individual po yan na fuel tank. Ngayon, po, halimbawa, na 100% ang nilagay nyo dito, siya na po mag-calculate kung ilang metric tons sa 100%. And then, may ginawa ako dito. Napakaganda po nito kasi para mayroon na po kayong target. Yan. So, hindi na po kayo mahirapan mag-calculate pa dyan. Kasi, auto-calculate na to kasi naka-Excel siya. So, merong nakaagad kayong target kung 95%, 90%, 85%, and 80% ng bawat tangke. So, ito yung target. So, ito yung target sa 90%, 85%, saka 80% fuel. So, kung ito po, diretso po yan, yung sa tangke na yan, ito. Yan. Kaya susundan mo lang yan, ito. Yan. Ito yung total capacity niya. Okay. So, diretso po yan. Okay. So, itong ginawa kong bunker survey calculation report, hindi po ito, semi-ano po ito, semi-automatic kasi ilalagay nyo pa po rito yung sounding. Yan, sounding. Either meter, centimeter, millimeter. So, doesn't matter. Basta ilagay nyo lang po dito. Kasi basihan nyo po yan. So, kung ilang cubic meter. Okay? And then, halimbawa, mamimili lang din kayo. Sounded ba? Or ULEDs. Okay? So, kiklik nyo lang yan. Okay. So, halimbawa, ULEDs yan. Kayo po, ang itong format na to, kayo po maghahanap sa sounding table kung ilan ang cubic meter sa ganitong sounding. Okay? So, 300 o 2.40. Ngayon po, kung kailangan nyo naman po ng interpolator, lagay nyo lang po dito. Halimbawa po ang trim nyo is 1.2. Ano ba ang pinaka lowest na para interpolate mo siya? 1.0 or 1.5 or 2. Depende sa sounding table nyo. Tapos, kung ano ang reading dyan, halimbawa 510, dito 500 o 520. Ito kasi ano to centimeter o yung ginamit namin dito. Okay? Tapos ito cubic meter. So ilalagay mo lang, itatapat mo lang. And then ito na yung sagot, yung sa gitna. Okay? Ito yung sa gitna, ito na yung sagot. So 302, round off na yan. So magiging si 2 digits 40, 302.0. So ganun lang kadali. May interpolator po dito sa gilid. Okay? Kaya ito nakuha. Ngayon, kasi hindi siya tugma eh. Wala siya sa sounding table itong 510. Kaya interpolate mo siya. Kaya meron tayong interpolator.
So next, ilalagay mo po dito ang density. Yan, density sa ating fuel. And then temperature. Pag nilagay mo na yung temperature, siya na mag-calculate into metric tons. And then ilang percent. Ilang percent na yung total volume na sa storage tank. So, may monitoring ka. So, hindi ka talaga maapawan. Maliban na lang talaga kung hindi ka nakamonitor sa date ng actual sounding. So, itawag mo talaga kung ilan ang ah, data sounding and then fill up mo dito para ma-monitor mo kung ilang percent na. So, ang safety na percent is okay, maximum 90%. Usok pa yan. Pero pag 95% na, pagka mag-rolling kasi, gumagalaw, nag-overflow na yan sa ating air vent. Yan. Kaya hindi na rin siya safe. So, gayon din po. Name, place ng bunkering. Okay, and then, ganun din po dito sa, ito yung sa logbook, utal, para malaman mo kung ilan ang difference niya o ilan ang ah, minus o plus ng iyong ROV. Okay? So, gayon din po dito sa MGO. Sa gilid, may interpolator din po siya, katulad din po sa FO, para hindi ka naaakyat ganyan. Ilagay ko na siya rito sa gilid ng ating MGO. Okay? Ganon din po, ilalagay niyo po ng yung mga pangalan ng ating storage tank, yung total capacity niya, dito niyo rin po ilagay. Siya na po mag-calculate dyan sa metric tons. Ganon din po, sounding niya. Sample lang naman po ito. Ayan. Sounding niya is mm ito, millimeter. Okay? And then sounding, mamimili kayo, sounded or units. Okay? And then, ilagay nyo rito kung ilan ang nakuha nyo na cubic meter. And then density. Density ng fuel at 15 degrees Celsius. And then, temperature. Yan. Then, ganun din logbook. And then, malalaman mo kailang difference sa logbook. Ganun din sa diesel. May monitoring din tayo sa volume percentage sa storage tank. Kung ilang percent na. So, makaiwas po tayo sa overflow. Yan. Pag malapit na sa target, so standby na sa next storage tank na gagamitin. Okay, and then place. So, ito lang po. Ganun din po. Meron niyang target kung ilan ang target volume na ikakarga nyo. Meron tayong 95%, 90%, 85%, and 80%. Okay? So, dito, dun sa previous natin na video, ito yun. So, magkasama po talaga siya. Kasi halimbawa kasi, kailangan nyo ilagay yung capacity dito ha. Yung total capacity ng cubic meter para mag-calculate siya ng metric tons. Para mag-activate itong ating formula dito na ito po ang ating uh, allowable na supply or i-request. Halimbawa, ito kasi 950. So, charterer nag-decide na 950 yung kanilang isusupply sa bunkering. And then 70 metric tons naman sa MGO. Okay? Sana po nakapulutan nyo po ito ng idea at sana po kung nagustuhan nyo po ang ating video, share lang po sa inyong mga kakilala na alam nyo magagamit din nila po ito sa pang araw-araw na anak buhay natin. So, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa ating